Danielle's POV. We're here. Tumigil ang kotse sa harap ng isang malaking mansyon. This mansion was even bigger than mine. I knew I am fucking rich, but this damn place was beyond from what I had. Good evening, sir. Bati ng isang lalaking nakasuot ng tux. Nasaan si Bascos? Tanong nito. My master is waiting for you in the house, sir. Formal na sagot nito. Nagkatinginan kami ni Enrique na napipilitang sumama sa amin. I never felt so poor in my life. He whispered and I just silently agreed to him. This is my brother-in-law, Daniel, and his friend Enrique. Pagpapakilala nito sa amin. Good evening, sir. I am Samuel, the butler of Senyor Bascos. Pagpapakilala naman ito. Tango lang ang sagot namin ni Enrique at sumunod sa kanya papasok ng mansyon. Senyor, Sir Red is here with his friends. He wished to be in your presence today. Anito. Bumaba mula sa hagdan ng isang matangkad na lalaking nakasuot ng boxer? What the heck? Seriously, dude? What a fucking great way to greet us. Singhal ng kuya ni Chloe para natawa lamang ito. Ano bang problema mo sa suot ko, Red? Natatawang tura nito. Bahay ko to, kaya pwede kong gawin lahat ng gusto ko. Dagdag pa niya. Bumaling ang tingin niya sa amin ni Enrique. His cobalt blue eyes were staring at us. Walang emosyon. Kakaiba ang aura niya. Parehong-pareho sa kuya ni Chloe na magpakilala ito sa akin kanina. You didn't tell me that you brought someone with you. I should have worn the most expensive suit I have on my closet. Naiiling na sabi niya. Saka sinenya sa ng butler, nakuhanan siya ng damit. What can I do for you, Red? Baling niya kay Red. Red shrugged his shoulders. I don't need anything from you, Bascos, but my brother-in-law does. Anito saka ako tinuro. What can I do for you then, Mr. Salvador? Gulat akong napatitig sa kanya. You know me? He laughed. Marami talaga akong kilala na hindi ako kilala. Aniya tuluyang lumapit sa amin. Bumalik ang kanyang butler na may daladalang t-shirt at pants. Nagbihis siya sa harap namin mismo. So tell me, what can I do for you? I bet you badly need help for you to run in the snake's den. Anito. At inaya kaming maupo sa sofa. I need to find my missing son. Diretsang turan ko. Kumunot ang noon nito. And he can't do it? Aniya sa katuro kay Red na kumakain ng ubas na nasa center table. He told me that you are the one who can help me in this one. Please, I beg you. My man can't find him anywhere. He got kidnapped by a scumbag who happened to be a crazy man who liked my wife. Ani ko. Your man can't find him, huh? Marahil ay parte ng sindikato kung ganun. He may have a lot of sources para hindi niyo siya mahanap. Anito. Your man can find him, but I am sure his man can find him though. Aniya ulit sabay turo sa kuya ni Chloe. Sa totoo lang, hindi ko kilala ang taong to. Kung mahanap ba naman ang anak ko, wala akong pakailam kung kakapit pa ako sa patalim. I haven't even seen him, for fuck's sake. Look dude, ayoko siyang tulungan, okay? Ani naman ni Red. Basco's face contorted. Why are you here then? He asked. He hurt my sister before, so yeah. Walang buhay na tura nitong ikinalong ko. Gago to? Pamangkin mo pa rin naman yun ah. Saka isa pa, mag-iilang araw nang nawawala ang bata. Tapos bakit parang wala lang sa'yo? Paano kung sinaktan niya ang bata? Ani Bascos, na masama ang tingin ang ipinukol kay Red. He would be dead right now, if that happens. Sagot nito. You knew where he is? Mapaklang tanong ko nang ma-realize ko ang kung anong pinag-uusapan nilang dalawa. Hindi ko maintindihan ang daloy ng utak ng kuya ni Chloe. Pakiramdam ko'y mababaliw ako. Of course, I knew. Sa tingin mo ba hahayaan kong mapahamak ang pamangkin ko? Napapikit ako ng mariin. Papatayin mo ba ako sa pag-aalala? All this time, I don't know where to find my son. Where to run into. At malalaman ko lang na alam mo pala kung nasaan siya? Pinapahirapan mo ba ako? Galit na sigaw ko. Pasalamat ka nga at yan lang ang ginawa ko. Kung susukatin baka patay ka na ngayon kung sakaling bidug ako lahat ng sakit na dinulot mo sa kapatid ko. Gusto ko pa siyang sigaw-sigawan pero mas nanaig sa puso ko ang kagustuhang mahanap ang anak ko. I don't care if he's not in danger anymore. Gusto ko lang iuwi ang anak ko at buuin muli ang pamilya ko. Kung gayon, alam mo naman pala kung nasa ng anak ko. Bakit mo pa ako dinala rito?
Walang emosyong tanong ko. Sumilay ang kakaibang ngisi sa kanyang labi at sumandal sa hamba ng sofa. What do you want, Bascos? My brother-in-law did not know this, but his family is part of the society? Baling niya kay Bascos na kanina pang natahimik. Society? Anong society? Fine, kami na ang bahala sa anak mo, Salvador, pero sa isang kondisyon. Anito, be part of the society. Bagay na ayaw gawin ng iyong mga magulang. Dagdag niya na mas kinagulo ng isip ko. I don't know what that society is, but fine. Sasali ako basta may uwi ko lang ang anak ko. Ngayon mismo. Humalakak naman ito at saka muling sinenyasan ng butler. Bahagyang yumuko dito at umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. My heart is palpitating. Naguguluhan ako. Anong klaseng tao ba itong mga kaharap ko? How come they all look so powerful? Napasulap ako kay Enrique na nakakunot lamang ang noo at katulad ko ay naguguluhan din. Makalipas ang ilang minuto, muling bumaba ang butler, pero sa pagkakataong to, meron siyang kasamang bata na kamukhang kamukha ko. Go get your son, Dan. Tumulo ang luha ko sa mata at tinakbo ang anak ko at niyakap siya na mahigpit. There is no doubt that this child is my son. Thank you, Lord, for keeping him safe. Uuwi na tayo, nak. Mamamatay ang mommy sa sobrang pag-aalala. Malakas ang pag-iyak ni Chloe habang yakap-yakap si Dylan na umiiyak din. Nakauwi na kami mula sa bahay ni Bascos patungo sa mansyon ni Red. Hindi ko rin naakalang kasing laki ng bahay ni Red ang bahay ni Bascos. I never know that my wife's brother was as rich as a king. He was totally out of the hand. Mula na makauwi kami, nakatitig lang ako sa kanya. Naguguluhan ako. Paano nakuha kay Ashlon si Dylan nang ganoon-ganoon na lang? Who was he? Naguguluhan ako. Anong klaseng tao ba ang isang Red Agustin? Of course, I knew someone who was called Red in this business industry, but he was never there in the spotlight. Hey bro, what's up? Makatitig sa akin parang gusto mo akong tadtarin ng tanong ah. Aniya sabay natawa. Yeah, I was about to do that if you will let me. Walang emosyong turan ko. Whoa, don't give me that attitude bro. Fine, fine. Let's talk in my room. Aniya na nakataas pa ang dalawang kamay na para bang sumusuko. Why does it have to be in your room? Kulot noong tanong ko. Well, I don't want my sister to hear it even though she knew it already. Napakalabo niya namang kausap. Ano ba ang nililihim niya? Hey sis, pahiram ng asawa mo ha? Sigaw niya kay Chloe. Saka ako sinenyasang sundan siya. I followed him inside his room. Nang makapasok kami, lumapit siya sa kanyang bedside table at mayroong pinindot doon. Nagulat ang biglang gumalaw ang isang parte ng pader. Pumasok siya doon kaya sumunod ako. It was a little tunnel at sa dulo noon, isang pabilog na espasyo at ang dingding, punong-puno ng iba't ibang uri ng baril. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o mamamangha. Like, what the hell? Maupo ka. Hindi ako makagalaw. Naguguluhan ako. Bakit ang dami ng baril dito? Ayaw mong maupo? Takang tanong nito. Agad naman akong umiling. Ikaw bahala. Aniya at umupo sa sofang nasa gitna. Huwag ka nang magtanong. Ako na lang kusang magsasabi kung pipirmahan mo ito. Aniya saka tinuro ang isang papel na nasa taas ng round table. Lumapit naman ako at walang gatol na pinirmahan iyon. Congratulations, Daniel Jose Salvador, and welcome to the society. Nakangising tura nito, pero nanatiling blanco ang utak ko. The society is an underground organization that is controlling the illegal trading in a different place in the world. It may be drugs, illegal firearms, illegal animal transportation, and more. Pagsisimula niya, bahagya naman ako nakahinga. Akala ko naman kung ano na. But we kill for a living though. Nanigas ako at nakangangang tumingin sa kanya. You what? And you let me sign the paper without telling me that in the first place? Sigaw ko sa kanya. Wow, kumalma ka, he said. I glared at him. Look, hindi porket parte ka ng society kailangan mo nang pumatay ng tao. It is not part of the contract that you have signed, and I made sure of that. Pagpapaliwanag niya. You will receive protection from the society. A lot of connections too, but you need to contribute for it to happen.
Aniya pa. Ano ba ang kabayaran? What contribution? Tanong ko. The society is full of billionaires, Dan. Lahat ng kasali sa society, mayayaman, walang mahihirap. Even our butlers were as rich as us. Para ako nabunutan ng tinig. So, you kill for a living then? I asked. Naging seryoso ang mukha niya. You wouldn't want to know that. Simpleng sagot niya kaya napabuntong hininga ako. Paano niyo nahanap si Dylan? Tanong ko. The truth is, we really can't find him. Even our walking computer rat could not find him. Tulad ng sinabi ni Vasquez kanina, isang malaking tao ang kanyang kasama, kung kaya hindi namin siya mahanap-hanap. He may be part of the organization that had been our enemies for years now. Aniya na napapailing pa. When he called Chloe, Delton immediately tracked him down. Nasa isang malayong abandonadong subdivision siya. Envy's men were nearer from the site, kaya ang mga tao niyang nagligtas kay Dylan. Dinala ang pamangkin ko sa bahay ni Vasquez. Naging malinaw na ang lahat sa akin, pero yung mga pangalang binabanggit niya, kailanman hindi ko pa naririnig, maliban na lamang kay Vasquez. During the operation, kailangan nilang magpaputok nang matagunan sila ng tao ni Ashlon. But that damn bastard got away, kaya hindi kayo pwedeng umuwi pa sa mansyon mo. You need to stay here in my home. You are much safer here. Aniya, but I thought that the society will protect me, now that I am part of it already. Kunot noong tanong ko. This will take 3 days before it will be announced. Masyado mahigpit ang society at mas lalong malawak kaya aabutin ng ilang araw bago maipasa. Not to mention that you still need to be guided about the rule and everything, lalong-lalo na ang charity. Sabi niya, bumuntong hininga ako. You know what, I have a feeling that you actually used my son, your own nephew, para lang maging parte ako ng society ng sinasabi mo. He laughed at me. Kinda? I mean, matagal nang mainit ang mga mata ng society sa'yo. Lalong-lalo na, tinago ng mga magulang mo ang katotohanan at ang dapat na nasa iyo. Your family has been serving the society for decades, Dan. Natigil lamang iyon nang ikaw nang namamalakad ang negosyo ninyo. You should ask them about this, you know? Pabagsak na naupo ako sa sofa. I really did not know where to start. I still need to fix my relationship with Chloe. Ashlyn is still around, and now I joined the society organization, where my parents and other family members have been serving for decades. Wow! Just wow! Don't worry too much, brother-in-law. Everything will be fine. Aniya at tumayo. Hintayin mo dito si Chloe. You two should talk. Kami na ang bahala kay Ashlyn. Huwag kang masyadong mag-alala. Gago si Vasquez, pero hayo pa rin ang isang yun. Aniya, saka tinapik ako sa balikat. Let's go, hybrid. Biglang sabi niya. Napaupo ako ng tuwid nang biglang may gumalaw na likuran ng upuang kinuupuan niya kanina. A freaking lion stood up, stretching his paws before walking towards Red. What the hell? Huwag mong sabihin alaga niya yan. Aalis na ako. Mag-usap kayo na masinsinan ni Chloe. And please don't do anything that will hurt you both. Kumaway siya, nakatalikod sa akin at nagsimulang maglakad habang nakabuntot sa kanyang alagang leon. Chloe's POV. Pumasok ako sa private room ni Kuya. Kumakabog ang puso ko. Natatakot na baka hindi ako kikibuin ni Daniel. I am scared of what is the outcome of our talk. I'm scared. I am scared of losing him. Napakatanga ko para hindi siya bigyan ng pangalawang pagkakataon. Pinagsisihan ko yun. Tama nga siya. Pareho lamang naman kaming nasaktan. Ang kitid naman ng utak ko at inisip lamang ang sarili. Hingiin mo lang ulit, Dan. Ibibigay ko. Nagmamakaawa ako. Sana, hilingin mo pang isa pang pagkakataon para sa atin. Para sa buhay natin. Sa pagmamahalan natin at sa anak natin. Nakaupo siya sa long sofa patalikod sa akin. Abot ang kaba ko sa puso. Kabog na lang yata ng puso ko ang naririnig ko. Parang wala akong lakas na harapin siya. Natatakot akong sa pag-uusap na ito, mawawala siya sa akin. Maupo ka, Chloe. Nagulat ako sa biglang pagsasalita niya. Go on, maupo ka. Mag-usap tayong dalawa. Ulit niya kaya natauhan ako. Nagmamadaling naupo ako sa pang-isahang sofa, paharap sa kanya. Silence was the first that happened. Walang gustong maunang magsalita sa aming dalawa.
Natatakot na sa pagbuka pa lang ng aming bibig ay magkakasakitan kaming muli. Nanlalamig ang aking mga kamay at habang tumatagal ang katahimikan, mas lalong lumalakas ang kabog ng puso ko at mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. His sigh was the one who broke the silence. "What now? Tatahimik na lamang ba tayo dito?" Tanong niya habang nakatingin sa mga koleksyon ni kuya ng baril. Ni hindi niya man lamang ako matitigan sa mata. Hindi ko alam kung saan sisimulan. Natatakot akong baka masaktan natin ang isa't isa sa pagbubukas ng bibig ko at magsalita. Sagot ko sa kanya habang nakatingin sa panganiyang namumula. Napaaway ba siya? "I will ask you again, Chloe." Ani niya sa seryosong boses kaya napalunok ako. "Do you still love me?" Simpleng katanungan. Simpleng oo at hindi. Pero hindi ko man lamang maibukas ang bibig ko para sagutin siya. "Mahal pa ba kita, Dan?" Hindi ko alam. Nalilito ako. Papaano nga kung totoong awa nga lang itong nararamdaman ko sa iyo? Tulad ng sinabi mo sa akin sa isla. Papaano kung mag-oo ako? Tapos hindi na pala kita mahal. At ginagawa ko lang ito para bigyan ng kumpletong pamilya sa Dylan. Nahulog ako sa sariling isip at parang hindi ako makaalis. Ang dami ng paano, ang dami-daming tanong, ang daming hindi kasiguraduhan. What if I say no and regret it in the end? What if I say no and he will find a new lover and forget about me? About us? "Chloe, your silence is making me crazy." Napaangat ako ng tingin sa kanya. Namamasa ang mga mata ko at pakiramdam ko'y nawawalan ako ng lakas sa katawan. "It is just a yes and no, Chloe. Mahirap bang sagutin?" Aniya. Hindi ko pa rin nagawang sumagot. Natatakot akong pagsisihan ko ang magiging sagot ko. Handa na nga ba akong sumubok ulit? Bakit ngayon pa ako nagdadalawang isip? "Fine, I will take your silence as a no. Kasi kung mahal mo pa talaga ako, you wouldn't be confused by your feelings or decision. Chloe, huwag kang mag-alala. Susuportan ko sa Dylan at hindi siya lalaking walang kinikilalang ama." Aniya sabay alis ng silid. Gustong gusto ko siyang pigilan. Gustong gusto ko siyang hilahin pabalik at mag-usap ng masinsinan. Pero papaano ko nga ba iyon gagawin? Kung heto ako, pinapangunahan ng takot. Ni hindi ko man lamang mabuka ang mga bibig ko para magsalita. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? If I kept on doing this, I will lose him, but on the other hand, I am not doing anything for him to make him stay. Nangihina ang katawan ko, kaya walang buhay ako napasandal sa sofa at umiyak ng umiyak. Nasa ganun akong estado nang mapasukan ako ni kuya na kasama si Hybrid. Ipinasok niya muna si Hybrid sa kulungan nito bago lumapit at binuhat ako, paupo sa kanyang kandungan. I cried even harder. Hindi ba't sinabi ko mag-usap kayo ng masinsinan? Hindi mo maganda ang kanalabasan ng pag-uusap ninyong dalawa? Malambing na tanong niya, dahilan para mas maiyak ako lalo. I hugged him tightly. "I don't know, kuya." Umiiyak na turan ko. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin, na hindi ko man lang mabuka ang bibig ko para sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Ani ko, na pinipigilan ng sariling wag humikbi. Paano ko ba naman kasi sasabihin kung ako mismo hindi ko alam kung ano tunay ko nararamdaman sa kanya? Humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. At sinuklay ang buhok ko gamit ang kanyang mga daliri. Inalis niya rin ang mga hibla ng buhok ko na natatabingan sa mukha ko. I am scared to have him back, kuya. Pero natatakot din akong mawala siya. Hindi ko na alam kung anong gusto ko, kuya. Nalilito na ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, kuya. Himutok ko. Chloe, Dan is a member of the society now. Nanlamig ang buong katawan ko. Me and Vasquez blackmailed him kapalit ng anak mo. Dagdag niya pa. Kuya naman, your job is dangerous. Why do you have to drag him there? Galit na sigaw ko sa kanya at umalis sa kanyang kandungan. I know. Simpleng sagot niya. Chloe, made up your mind. You are hurting the man. Hindi lang ikaw nasaktan na maghiwalay kayong dalawa. Your selfishness is just confusing you, Chloe. Aniya, saka tumayo at tiningnan ako sa mga mata. Sort your feelings out before everything turns around. Baka huli mo nang matanggap sa sarili mo na mahal mo pa si Dan at wala na yung tao. He said before entering Hybrid's den. Mula sa glass cage, kitang-kita ko siyang masaya nakikipaglaro sa alaga niyang leon. Bakit ba naman ang itid ang kutak ko ngayon?
Ano ba talagang gusto mo, Chloe? Nasa malalim akong pag-iisip nang mayroong pumasok na lalaking kasing tangkad ni Kuya. Where is Red? Tanong nito sa akin na halata ang pagmamadali. Tinuro ko ang kulungan ni Hybrid. Delton, what are you doing here? Ani Kuya nakalalabas lang ng kulungan. Look dude, the organization got our bid. Daniel Jose Salvador is in danger. Chloe's POV. Magdadalawang linggo kami rito sa bahay ni Kuya. Wala kaming ibig marinig, kundi ang bulyaw ni Kuya sa mga kaibigan niyang pinapakailaman ang mga alaga niyang baril. Hindi ko rin masyadong nahahawakan si Dylan kasi parati siyang buhat ni Daniel. Minsan nga nakikipag-agawan pa ang kaibigan ni Kuya kasi gusto ring bantayan si Dylan. Tulad ngayon, nakasimangot si Dan at ang sama-sama ng tingin sa kaibigan ni Kuya na si Kuya Envy. Nakarga-karga si Dylan. Tuwang-tuwa naman si Dylan at panay gigil sa tuwing kikilitiin. Lumayas kayo sa bahay ko. Mamumulubi ako kung nandito kayo. Magsiuwian kayo sa mga mansyon nyo. Sigaw ni Kuya habang hinahabol si Kuya Slot na nasa nakasakay sa likod ni Hybrid. Ginawa pang kabayo yung leon. Dude, you just receive a couple of $1 billion today. Halos araw-araw yan ang kita mo. Tiga-4 na bilyong dolyar ang pumapasok sa bank account mo tuwing papatak ang alas 5 ng hapon. Ani naman ni Kuya Delton na nagla-laptop katabi ni Kuya Envy. Huwag mong pakikialaman ang bank account ko, Delton. Kung ayaw mong ipakain kita kay Hybrid, stop looking at my money. Bulyaw naman ni Kuya. Would you please shut up, Red? Patulugin mo naman ako. Maktol ni Kuya Gascon. Si Kuya Bascos naman, patawa-tawa lamang at panay lukit ng baril ni Kuya na alam kong ninako niya lamang sa loob ng private room ni Kuya. Si Kuya Pedal, kumakain ng biskwit na binili ni Kuya para kay Dylan. The mansion is completely in chaos. Nakasimangot na lumapit sa akin si Dan at niyakap ako. Sinubsob niya ang kanyang mukha sa leeg ko. Ang daya, ako dapat ang nag-aalaga kay Dylan eh. Parang batang maktol niya, kaya natawa ako. Ano ka ba? Hayaan mo na sila. I said, earning a groan from him. Psh, I wanted to do it. Maraming panahon ang hindi ko nasilayan sa kanya. Ni hindi ko nakita ang unang lakad niya. Marinig ang unang bigkas niya. Lahat ng una hindi ko nasubukan. Paano ko babawi kung pati anak ko inaagaw sa akin? Reklamo niya. Aba, nagpaparinig ba tong lalaking to? Oh, edi anong gusto mong mangyari ngayon? Gumuhit ang malawak ng ngisi sa kanyang labi. Gawa ulit tayo ng baby. Bulong niya sa tenga ko. Siniko ko ang kanyang tagiliran kaya natawa siya ng tuluyan. Gusto mo lang makaisa eh. Wife, I missed you. Paglalambing niya sa akin. Che, wag mo nga akong isahan, Dan. Mahirap magbalaki ng bata, no? Asik ko pero nagpout lamang siya ng lips. Andito naman ako eh. Sige na. Parang batang ungot niya. Parang kayo hindi lang hinihingi ah. Kunin mo na lang kaya si Dylan kay Kuya Envy nang matahimik ka dyan. At ka bang magkaanak ulit? Bumagsak ang balikat niya at sinamaan ako ng tingin. Pambihirang lalaki to oh. Fine. Ani ko saka bumuntong hininga. Agad na kumislap ang mga mata niya. Malawak na rin ang ngiti sa labi niya. Pero mamayang gabi na. Namumulang turan ko sa kanya. Lumapit ulit siya sa akin at niyakap ako na mahigpit. I let him be and just silently watch my childish brother play with his childish buddies. Hanggang ngayon hindi kami makauwi-uwi sa bahay kasi hindi pa rin nahahanap si Ashlon. We have been waiting patiently but also vigilant at the same time. I know that Kuya is keeping my family safe, kaya kaya pinagpapasalamat ko iyon kay Kuya. I mean, I knew that he has a lot of business all over the world, but I also knew what his other job is. Nung una, natakot ako, but then I realized that whatever happens, he is my brother and he will always be, whatever job it may be. He is not doing things for selfish desires, but he is doing this to help people secretly. Ang lalim naman ng iniisip ng asawa ko. Napangiti ako at tinawakan ang braso ni Dan na nakapulupot sa bewang ko habang nakamasid kay Kuya na binubulyawan si Kuya Bascos kasi naputol nito ang wire ng baril ni Kuya. I am just thinking about my brother, Dan. I was just thinking how blessed I am to have a brother like him. Ani ko. Yeah, he is someone you can count on. Aniya at yumakap ng mahigpit sa akin. Thank you for giving us a chance, Chloe. Aniya. We all deserve another round, Dan.
Tugon ko sa kanilingon siya. He gave me a peck on the lips. I love you, wife, he said, making my heart flutter. I love you too, husband. Nakangiting tugon ko. But I really want a second child, Chloe. Kinurot ko ang kanyang tagiliran at natawa. I am not on the pill, and I am fertile the day we did it on the island land. Pag-aamin ko sa kanya. Let's just wait for it, okay? Malambig na turan ko at tinalikan siya sa labi. Tumango naman siya at tinalikan ako pabalik sa noo. I'll go get Dylan, aniya. Tumango ako sa kanya at tinayaan ko rin si Dylan kay Kuya Envy. And of course, ayaw ni Kuya Envy na ibigay si Dylan, kaya't nagbangayan ang dalawa. They look happy together, aren't they? Napasulap ako kay Martha, na tahimik na tinitingnan si Kuya na bumuga ng apoy. You like my brother, do you? Sumilay ang malungkot na ngiti sa labi niya. May nangyari ba sa inyong dalawa? Tanong ko na merong pag-aalala. Uuwi na ako bukas sa Amerika, aniya, na iniiwasang sagutin ang tanong ko. Hindi ko alam kung kailan ako muling makakabalik dito sa Pilipinas, aniya. Alam ba ni Kuya na aalis ka? Tanong ko sa kanya. Natahimik siya at tiningnan lamang si Kuya. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang paghangang merong sakit. Sa emosyong nasa mga mata, alam kong meron siyang gusto kay Kuya. But the sadness, I think my brother did not love her the way she likes him. Bumuntong hininga muna siya saka sumulyap sa akin. He doesn't need to know, Chloe. He never gives a fuck about me anyway, aniya, kasabay ng pagtulo ng kanyang luha sa mata. Oh, Martha. Kinabukasan, nakaramdam ng kakaiba si Chloe. May hindi tama sa kanyang pakiramdam, kaya naisipan niyang magpatingin sa doktor. Meron ka bang pupuntahan? Tanong ni Dan na makita si Chloe na naghahanda ng sarili. Oo, may pupuntahan ako, mahal kong asawa. Ani ko at pinalambot ang aking boses. Sumimangot siya. Saan ang punta mo? Tanong niya. Papunta ako sa ospital. Sagot ko saka inabot ang sling bag na gagamitin ko. Ipinasok ko doon ang aking telepono at wallet. May sakit ka? Aniya pero umiling ako. Hindi ko alam, magpapacheck up lang naman ako. Medyo nakakaramdam kasi ako ng hilo nitong mga nakaraan. Pagpapaliwanag ko. Disbelief was written on his face. And you didn't tell me? Nagkibit balikat ako. Ayoko kasing mag-alala ka, saka hindi naman ganun kasama yung pakiramdam kong hilo. Pagpapaliwanag ko. Pero kahit na, asawa kita kaya responsibilidad kong malaman kung ano ang nararamdaman ng asawa ko. Nakalabing tura niya. Ano ka ba? Okay nga lang ako, hindi ba? Saka bantayan mo na lang sa Dylan. Babalitaan kita sa resulta ng check-up ko. Hindi naman kami magtatagal ni Kuya Red eh. Ani ko. Ako na lang kaya ang sumama sa'yo. Suhestyon niya pero umiling ako. Wag na, bantayan mo na lang si Dylan. Ani ko. Bumagsak tuloy ang kanyang balikat. Saka ako sinundan palabas ng silid. Good morning, Kuya. Bati ko kay Kuya Red. Let's go. Yaya ni Kuya sa akin. Tumango ako sa kanya at lumabas ng kotse. He accompanied me to the hospital hanggang sa makarating kami sa receptionist. Good morning. My sister have an appointment with Dr. Bagi, the OB-GYN. Ani Kuya. Agad namang nagpa-cute ang receptionist kay Kuya, kaya sumama ang mood ko. Aba, ang landi naman ng babaeng to. Bumalatay din ang ines sa mukha ni Kuya nang hindi man lamang sa sinagot ng babae. Kaya nakasimangot na inabot niya ang kanyang cellphone mula sa likuran niyang bulsa at mayroong tinawagan. Hey, slut, where are you? Rinig kong sabi niya. Nandito ako sa ospital mo. Magpapacheck up ang kapatid ko. Ha? Gago. Nahumaling ata to sa kagwapuhan ko. Itong receptionist mo. Panay ang pakit eh. Aniya. Umaliwala sa mukha na makitang pagkapahiya ng receptionist kasi masyadong malakas ang boses ni Kuya na kahit ang mga watchers na napapadaan, napapatingin din sa amin. Sige, sabihin mo bilisan niya ha, kung ayaw mong pasabugin ko tong main branch mo. Aniya saka binaba ang telepono. Bumaling siya sa akin. May susundo sa atin dito. Saraw maghahatid sa atin kay doktora. Aniya na ikinailing ko. Tayo na lang ang maghanap, Kuya. Nakakaabala tayo eh. Baka naman mayroon trabaho yung tao. Ani ko pero umiling siya. It's okay. He won't mind saka isa pa ayoko ring mapagod ka. Aniya na ikinangiti ko. Sus, si Kuya. Ang sweet-sweet.
Ngumisi naman ng loko. Siyempre, mahalaga ka sa akin eh. Nagkulitan pa kaming dalawa hanggang sa merong lumapit sa amin na lalaking nakasuot ng scrub suit at nakasuot din ng lab gown. Good morning, miss. I am Carlos Murillo. I am Dr. Slott's butler. Pagpapakilala niya sa akin. Halina kayo. Ihahatid ko kayo kay Doktora Bagi. Meron pa kasi akong surgery pagkatapos ko kayong ihatid. Aniya na ikinamangha ko. Pumasok na kayo. Nandyan siya sa loob. Ikaw ang tatay? Tanong ni Doktora Bagi kay kuya na ikinasama ng mukha nito. Kapatid ko yan eh. Reklamo ni kuya. Ikaw ba talaga magpapacheck up? Hindi yung kuya mo? Parang siya yung buntis eh. Moody. Aniya na ikinahagal pa ko ng tawa. Inis na lumabas si kuya sa klinik niya. Namumula pa yung pisngi at tenga. Hi! Finally! Girl time! Aniya. Sorry ha. Gusto ko kasi yung walang lalaking pumapasok sa klinik ko. Aniya pa. Nag-preggy test ka na ba? Tanong niya. Umiling agad ako. Sige, mag-take ka muna para malaman natin kung ano. Tumango lamang ako. Excited naman kasi ako eh. Matapos ang check-up, umuwi na rin kami ni kuya. Excited na akong sabihin kay Dan ang resulta ng check-up ko sa doktor. Nagtataka ako kasi madilim ang loob ng bahay nang maihatid ako ni kuya. I've been calling for Dan but he is not answering me. Dan? Dan? Nasaan kayo? Sigaw ko kasi kinakabahan ako. Akman tatawagin ko ulit ang kanyang pangalan nang makarinig ako ng malamyos na musikang naggagaling sa aming silid. Dahan-dahan ako naglakad papunta doon. At ganoon na lamang ang pagtalo ng puso ko nang makita si Dan na nakaluhod sa gitna ng rose petals. Meron siyang hawak na singsing at nakangiting tumingin sa akin. Sorry, hindi ako masyado nakahanda. Midalili ko lang kasi to. Kakarating lang kasi nitong singsing na in-order ko kay Delton. Nahihiyang turan niya. Napaluha naman ako at lumapit sa kanya. Oh, Dan. Naluluhang turan ko. Bukod sa mga rosas, tanging kandila lamang nagsisilbing ilaw ng aming silid. Ang musika naman ay nanggagaling sa kanyang cellphone na nasa vanity mirror ko. Will you marry me again to start a new life with our family? Namasa ang aking mga mata habang nakatitig sa kanyang mapupungay na mga mata. I am not a perfect man, Chloe. Sinaktan kita, iniwan kita. Hinayaan kitang pagdaan ng palakihin si Dan na dapat ay kasama ko doon. I can't promise you anything other than to love you wholeheartedly, to give up my soul for you. Ikaw lang mula noon hanggang ngayon. It would be an honor to marry you again, Dan. Let us build a new path for our new life. I love you. Sinuot niya ang singsing sa palasingsingan ko. Medyo merong kabigatan iyon, kaya alam kong isa yung tunay na diamante. I will not run away just like before. I will always be there for you, wife. Always and forever. Malambing na turan niyang nagpakabog ng aking puso. You just made me the most happiest man alive, wife. Aniya, napakagat ako ng labi sa nag-uumapaw na kaligayahan. Hindi ko tuloy napigilan ang sarili kong sabihin sa kanyang totoo. Buntis ako, Dan. Magkakaroon na tayo ng second baby. Nagulat si Dan sa sinabi ko. Narinig ko lamang na nagsisigaw siya sa tuwa at isang mahigpit na yakap ang binigay niya sa akin. Nag-uumapaw ang galak sa puso ko habang inaayusan ako ng makeup designer. Gusto kong matawa sa sarili ko. Kasi pakiramdam ko, bumalik ako nung unang kasal namin ni Dan. Nandoon yung excitement sa puso ko, ni hindi mapawi ang ngiti sa labi ko. Minsan ay nakakagat kong aking labi para pigilan ang ngiti ko sa labi. Ayan, ang ganda-ganda naman ng bride natin. Maarteng papuri ng baklang nag-makeup sa akin. Natawa na lamang ako sa sinabi niya. Siya, sige, suotin mo na ang iyong damit. Aniya pa, isang simpleng puting dress lamang ang damit ko ngayon. Kasi ayaw ni Dan na mahirapan ako at si baby kung yung longgaw nang gagamitin ko na pinagpipilitan ni kuya na suotin ko. Puff ang sleeves ng damit ko at hanggang sa baba, ang haba. Kumikinang din ang tela sa tuwing matatamaan ng ilaw. Medyo malungkot nga lang ako dahil wala si Martha sa kasal ko. Hindi ko talaga siya makontak. Sinubukan din naming tawagan ng kanyang magulang pero wala kaming napala. Para siyang bulang biglang nawala. Kahit si Kuya Delton, nahihirapang hanapin siya. Namimiss ko ng kakulitan ng babaeng yun. Nag-aalala ko sa kanya. Tahimik lang si Kuya tungkol dito. Pero alam ko, tahimik niyang pinapahanap si Martha. I know Kuya have feelings for her too.
Pero hindi ko rin alam kung bakit nagkaganito sila. It is not my story to tell after all. Ang ganda ng kapatid ko ah. Napatingin ako sa pinto at naandoon si kuya. Nakasuot siya ng kulay puting long sleeve at nakasabit sa kanyang braso ang kanyang kulay asul na tux. Gwapong-gwapo din ang kuya ko ah. Wala namang pinapagwapuhan. Natatawang turan ko. Natawa din siya at saka lumapit sa akin at niyakap ako. Ramdam ko ang higpit ng hawak niya. At yakap niya kaya napapaluha ako. I can't believe that my baby sister is getting married. I bet mom and dad are watching us and both happy for you, my baby sister. Tura niya. I am so happy to know that you are choosing happiness than revenge, sis. He may be the man in your life now, but always remember that I am always here for you. Mahal na mahal kita, Chloe. I am so happy for you. Aniya, pinalo ko siya sa likod. Kuya naman eh, pinapaiyak mo ko. Magugulong makeup ko. Natawa naman siya at kumawala sa yakap. He cupped my face before kissing me on my forehead. Are you ready to walk on the aisle, sis? Nakangiting tanong niya at inilahad ang kanyang kamay. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Challenges are always been part of our lives. Sa pagmamahal, parating nandoon yung walang humpay na saya. Pero hindi mawawala ang mga bagay na magiging dahilan ng sakit at pagluha. Isang bagay na natutunan ko, magmahal ng buo at huwag tumakbo kung mayroong gulo. Kumakabog ang puso ko nang marating ng kotseng kinakalunanan namin ang maliit na chapel na pagdadausan ng kasal. Are you ready? Tanong muli ni kuya. Pwede ka pang mag-back out? Pabirong tura ni kuya kaya natawa ako. Bilisan mo na dyan. Hinihintay ka na ng asawa mo sa loob. Aya niya sa akin. Sabihin mo lang nagmamadali ka kasi excited na kayo sa libreng pakain. Humagalpak pa siya nang natawa sa sinabi ko. Maraming nakaantabay ng mga gwardya sa labas ng chapel kasi mga bigati ng mga bisita namin. Sa loob na talagang pumunta lamang para sa libreng kain. As I've heard that they were also part of the society na inimbitahan ni Kuya Bascos. Tinulungan ako ni Kuya na bumaba ng kotse hanggang sa makalapit kami sa pinto ng simbahan. My excitement doubled when the double door opened kung saan naroon ang mga taong naghihintay sa pagdating ko. Nasa kabilang dulo nandoon si Dan. Kitang-kita kong pagpunas niya ng kanyang mga mata kaya hindi ko maiwasan ang mapaluha. Buhat-buhat ni Kuya Envy si Dylan na pumapalakpak na makita ako. My heart felt so overwhelmed. Ang saya ko sa araw na ito. This is one of the most memorable day of my life. Alagaan mong kapatid ko ha? Sabi ni Kuya at ibinibigay ang kamay ko sa kanya. I will. Even death can stop me from taking care of her. Tinapik ni Kuya ang kanyang balikat. We stared at each other's eyes with love shining in our eyes. After a long journey of love, pain, and suffering, I finally got back home. I love you, always and forever, Daniel Jose Salvador. I love you more, always and forever, my Chloe Salvador. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay.